Hello sa mga Pisma class, sa ating mga kapatid na walang tigil, walang pagkapagod sa pagsiwal at sa katotohanan sa buong mundo. No? Sa daily reflection ninyo sa Ebanghelyo patuloy, kahit isa lang ang makikinig, maganda na yan. Dahil sabi ni Kristo, pagitan ni Apostol Pablo, bahagi ninyo yung natutunan ninyo. At sa pagbahagi ninyo sa natutunan ninyo, mailigtas nyo yung sarili ninyo, pati na ang inyong nakikinig. So, maganda yan. 1 Timoteo chapter 4 verse 16. So, patuloy kayo, be inspired with the Holy Spirit, and receive always the grace of God. Because the grace of God can empower us. Amen. Fight, Maria. Tatak safety with a humble heart. Hello po at mapagpalang oras sa lahat at welcome po. Welcome sa ating munting tahanan dito sa Facebook at sa YouTube ang ating Pesma Plus. Ngayong araw po, katapusan ng buwan ng Mayo in the year of our Lord, May 31st in the year of our Lord 2024. At ngayon po ay kapistahan ng pagdalaw ng mahal na Birheng Maria, a feast of the Visitation of the Blessed Virgin Mary. At sa pagkakataon na ito, ako po muna magbabasa ng ating gospel kasi hindi available ang ating Guapito times 2 Pes Mayor. So basahin po muna natin ang ating gospel. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 39 hanggang 56. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, nagagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat narinig ko ng iyong bati ay nagagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nananalig kang matutupad ang ipinasasabi sa iyo ng Panginoon." At sabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan. Banal ang kanyang pangalan. Kinahahabagan niya ang may mga takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang bisig. Ipinagalat niya ang may palalo na isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono. At itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalaya niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi, magpakailanman." Tumira si Maria kay Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At sa pagkakataon na ito, ako po'y magbabasa ng words of our Holy Father, ang pagninilay ng ating Santo Papa sa Gospel na ito. Sa Gospel ni St. Luke, chapter 1, verses
39 to 56. Ito na po ang ating Santo Papa. The Magnificat praises the merciful and faithful God who accomplishes His plan of salvation through the little ones and the poor, to those who have faith in Him, who trust in His word, as did Mary. Here is the exclamation of Elizabeth, "Blessed is she who believed." Yan po ay nasa Luke chapter 1 verse 45. In that house, the coming of Jesus through Mary created not only a climate of joy and fraternal communion, but also a climate of faith that leads to hope, prayer, and praise. We would like to have all of this happen today in our homes too, celebrating Mary, most holy assumed into heaven. We would once again wish her to bring to us, to our families, to our communities, this immense gift, that unique grace that we must always seek first, and above all, the other graces that we also have at heart, the grace that is Jesus Christ. By bearing Jesus, Our Lady also brings to us a new joy full of meaning. She brings us a new ability to traverse with faith the most painful and difficult moments. She brings us the capacity of mercy in order to forgive each other, to understand each other, and to support each other. Ito po ay binasa ng ating Santo Papa sa kanyang Angelus noong August 15 in the year of our Lord 2017. Yan po ang pagninilay ng ating Santo Papa. At sa pagkakataon na to, tayo po'y pupunta naman at ating basahin ang sinabi po ng ating late Pope na si Pope Benedict XVI at tungkol sa kafiestahang ito. Itong sabi ng ating Santo Papa, this feast day is a day to recognize Mary's humility and willingness to be used by God and strive to imitate it in our own lives. Going beyond the surface, Mary sees the work of God in history with the eyes of faith. Her Magnificat, at the distance of centuries and millennia, remains the truest and the most profound interpretation of history, while the interpretations of so many of the world's wise had been belied by events in the course of the centuries. Let us bring the same sentiments of praise and thanksgiving of Mary to the Lord, with faith and her hope, her docile abandonment in the hands of divine providence. May we imitate her example of readiness and generosity in the service of our brethren. Indeed, only by accepting God's love and making of our own existence a selfless and generous service to our neighbor can we joyfully lift a song of praise to the Lord. Yan po ay ang pagninilay ng ating Santo Papa, ang ating late Pope Benedict XVI. So sa aking munting nilay, dito makikita natin na ang ating Santo Papa, si Pope Francis, una ay nag-describe kung ano ang tinutukoy ng ating mahal na ina na God, yung Diyos Ama, di ba? Sinabi niya, the Magnificat praises the merciful and faithful God who accomplishes His plan of salvation through the little ones and the poor. Kasi dito, di ba, tingnan mo sa ating Magnificat, sinabi niya, He, yung ating Diyos Ama, has mercy on those who fear Him in many generations. Tapos sinabi niya rin before that, for He has looked with favor on His lowly servant. Siya yon at ang lahat na nagkakaroon ng pananampalataya sa Kanya. Yan ang gustong ibigyan diin ng ating mahal na Santo Papa. At syempre, ang next to that is ang emphasis na sa
role ng ating mahal na ina. Di ba sinabi niya na celebrating Mary most holy, assumed into heaven, we would once again wish her to bring us. Anong ating hilingin sa kanya, sa ating mahal na ina? To us, to our families and our community, this immense gift, that unique grace that we must always seek first above all other graces, that we all have at heart the grace that Jesus Christ, by bearing Jesus, Our Lady also bring to us new joy full of meaning. She brings us the new ability to traverse with faith the most painful and difficult moments. She brings us the capacity of mercy in order to forgive each other, to understand each other, and to support each other. So ang lahat na ito, ang ibig niyang sabihin is, dahil nasa puso natin ang mahal na Panginoon. At isang paraan na mapunta sa ating puso ang ating mahal na Panginoon is by asking Mary to bring us Jesus. Kasi siya nga nagdala ng ating mahal na Panginoon dito sa mundo. So yan ang emphasis ng ating Santo Papa. So kung titingnan natin dito sa ating gospel is, itong dalawa na nanay na ito, nag-meet sila in a very unique way. Makikita natin ang ating Diyos, di ba? Ang tunay na Diyos natin is, with God, nothing is impossible. Ang dalawang buntis na ito, ang dalawang ina ay nagkita sa isang circumstance that is really unique. Kung titingnan mo, si Saint Elizabeth, matanda na, di ba? At baog. At si Mary naman ay hindi ginalaw ni Joseph. Pero dalawa sila ay nabuntis. Dahil yan ang plano ng Panginoon, ng Diyos Ama. So yan po ang power ng ating Diyos na ating pinagsasamba. Sa Kanya walang imposible. Secondly is, it is through Mary. To Jesus through Mary. Di ba? Hindi titingnan mo yung Magnificat, hindi po nagsabi si Mary na ating mahal, my soul proclaims the greatness of the Lord. Hindi siya nagsasabi na I'm the greatest now. Di ba? But it doesn't mean na hindi siya ina ng ating Panginoon. My soul proclaims the greatness of the Lord. My spirit rejoices in God, my Savior. So kahit ganyan na kaimportante ang kanyang role, she never stopped praising God. At yan po ang ating mahal na ina. So sana naman po sa fiesta na ito, ma-recall po natin both ang humility, ang binigay na gift sa ating ina na pwede nang i-share sa atin, at ang sakripisyo niya. Alam niya kung anong mangyayari doon sa gift na iyon. At sana po ay makita natin ang kanyang role na hindi lahat ito para sa kanya, kundi para sa atin na makapunta sa kanyang anak na si Jesucristo. To Jesus, through Mary. Napakaganda po ng ating gospel ngayon. Happy Feast Day po sa lahat. Hanggang sa muli, ito si Rex from Chicago. May God bless and keep you through Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen.